Kristo Jesus. Huwag ninyong patayin ang alab ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Huwag na po tayong lahat. At ngayon po, handa na po ba tayong tumanggap? Amen. Hindi po ng ayuda, hindi ng pagpapala na higit pa sa ayuda, ang pagpapala ng makapangyarihang salita ng Diyos. Hindi na po natin pakakahabaan pa ang pagpapakilala sapagkat ang tao ang aking ipapakilala ay matagal na po natin kilala. Wala pong iba, kundi ang ating kapatid. Hindi po natin siya nakasama nung nakaraang linggo. Wala pong iba kundi si Sergeant Romel Arnel Ventura Roque ng Active Reserve Force ng Philippine Army. Ang chaplain din po ng bansang Pilipinas. Ang isa pong media practitioner kung saan po siyang tagapamahala at CEO ng sumisikat na Pinoy Rapido Media Philippines. Wala pong iba kundi ang ating Pastor Romel Arnel Ventura Roque. Salamat po. May kumparing tunay. Kompleto rin atos talaga pagpapakilala. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ, amen. Bakit soldado? Bakit media? Bakit chaplain? Bakit pastor? Ano po ba assignment natin kay Jesus? Sumayo kayo sa lahat ng tao. Nakasunod kaya ako doon. Kasi sa lahat ng dako, sa dako ng sundalo, dapat merong lingkod ng Diyos doon. Tama mali. Sa dako ng media, dapat merong lingkod ng Diyos doon. Sa dako ng chaplain, lingkod ng Diyos yan. Sa dako ng beer house, dapat pa may lingkod ng Diyos doon. Tama. Ano ang misyon ng lingkod ng Diyos sa beer house? Sa mga inuman? Sabihan yung mga tao doon na umalis na kayo dyan, bibigyan mo kayo ng pabahong ganyan din naman. Kaya nga dapat ang misyon ay hindi lamang salita. May gawa. Hindi nagpunta ng iba-ibang bansa, nag-misyon, wala namang nabago buhay. Kung niloob ng loob na kami ni Pastor Henry, yumaman. Pupunta kami sa beer house. Hindi para hindi para ng babae, hindi para palabasin ang mga babae sa beer house at bigyan ng hanap buhay, bigyan ng puhunan. Para mabagong buhay at yung may-ari ng beer house, gagawin namin kasosyo sa pintahan ng mga pitch. Amen. Kung nila ng Diyos na yumaman, kami gagawin namin yan. Maraming likod ng Diyos na yumaman. Hindi ginawa at galit pa doon sa papatayan ng wedding na maraming anak. Kung kami yumaman ng Pastor Henry, yun na po kubra ng wedding na yan. Gagawin namin yung tagapagbalita sa lahat ng mga tao. Ikot siya ng ikot, nagbabalita. May allowance, may spirito. Mas malaki doon sa kinikita sa wedding. Ganun sana ang misyon. Yung ginawa, feeding program, papamerienda ng lugaw sa mga bata, picture. Adalas sa abroad, binadita ng abroad na bawat araw, bawat linggo ay libo-libo. Tapos minsan lang naganap sa isang taon, yung nagpipilling program yung mama. Kasi ang budget pala ng linggo-linggo, pero minsan ang naginawa. Korupsyon. Naging korupsyon ang church. The great business in the world is religion. Sa totoo lang, bakit ako hindi umaalis sa pagka-soldado, media? Kasi nung nangayaw akong magpastor, ayoko na. Dahil ako'y nasawi sa pag-ibig. Katulad ng kasawian ng isang kapatid dyan. Naluluha-luha. Ako'y nag-Christian Army na lang.
At dahil reserve army ako, sabi nila, pagka chaplain ay magiging officer, pagka kapitan gano'n, may active duty, may sweldo dalawang taon. Pinangarap ko maging officer, yun lang naman ang aking eligibility, hindi naman ako board passer. Kaya nung makakilala ako ng bishop, sabi ko, baka pwede mo kong i-ordain para maging chaplain, para maging officer ako ng army. Sabi niya, mag-minister ka muna. Eh, himinisi naman ako dati doon sa amihan, babalikan ko. Binalikan ko, nagkatuloy-tuloy na, natatuloyan na ako maging pastor. Yun ginagamit ng Diyos minsan yung masa, yung magda, yung mga lahat ng dako para ikay bumalik sa ministry. O dati-rati, matapang na tirador ng media, radio, channel, TV. Naging pastor. Di ba nakaka-bless? Kailangan ang pag-ministry natin ay totoo. Pero sa mata ng ibang pastor, sa mata ng ibang mga highest bishop, reverend na talagang VIP, na nakadikit doon sa mga bigating mga mananampalataya o bigating kordero ng Diyos, ay sira ang pagkatao, wala ang kwenta. Hindi ako karapat dapat maging VIP sa tabi nila. Pero bilang media, at marami akong natutulungan, marami lumalapit, ako'y VIP sa kanila. Kahit saan ako pumunta. Kaya nga, nung concept ni Gary Valenciano, kung nanonood sa atin yung mga pastor doon, bigla akong nawala kasi akala ko ang ticket yung mga pastor may lugar. Buti na lang, yung punta si Pastor Andre. Ayun pala, nung pumunta ako sa Malamig, andun yung mga F8, yung mga bigating pastor ng gobyerno. VIP pala yun. Ngayon, may sumugod na isang doktor, reverend, doon na member ng F8, kung kausap ko nga yung may ticket ng VIP, isang daw galing yung ticket, sino nagbigay. At hindi ko mahala, VIP ako, ayaw niya ako maging VIP na katabi ni gobyerno, kalin niya. Ngayon, tinignan ko yung ticket ko, admit 1, hindi VIP. Ngayon, tinignan ko yung admit 1, naku, mukhang kawawa, pakarami. Iba yung init na yun, nagkukulaps na si Pastor Emre, ala pa siya ko, andun pa siya sa natividad. Iba yung init na yun. Bumalo ako. Dahil, inaaya ako nung kausap ko sa VIP, hindi, admit 1 nung aking ticket eh. Binigyan talaga yung binigyan ng ticket ng VIP, hindi ako para doon. Sumama ako. Nahigo ako. Babagsak ako. Priority yung mga bata, buntis at bata. Ngayon, mapupunta ako sa pinto, hindi na makapasok sa loob. At di ko na matanaw halos si Gary Valenciano. Uuwi na lang. At talagang iba yung init noon, pati ngayon, iba, parang kulang sa oxygen. Kaya nga mga kapatid, sabi na sa bago tayo magtuluyang dumako sa ating paksa, ay nais ko muna magbalita ng ating BCMC prayer meeting every Wednesday ay nagpapatuloy. Ay minsan walang pastor, nagiging pastor na yung mga Sunday education natin. Palakpakan natin ang Lord. Supportan po natin to every 6:30 ng gabi. Marami pong programa na nagagawa kahit sa tabi-tabi para madagdagan pang skill nyo, ang mga libro nyo, ang mapapasing tinuturo ninyo at ang inyong kaalaman. Meron po bang may birthday ngayong boneto? Wala. Hindi walang happy birthday. Sige, okay po yun. Palakpakan natin ang music ministry natin. Ito namang nagpapatuloy. Napakabuti na po. Ang BCMC, ang mission service ay muli na namang magpapagawa. Ang talaga i-repair yung gate. Nagkasos na naman. Talagang okay lang yun. And then, yun, okay lang po yun. Sa binasa ng ating kapatid ay sinasabing lagi kayong manalangin. Bakit kailangan laging manalangin? Pwede bang hindi na manalangin? Pagkagising, trabaho agad, o saan agad pupunta, kain na agad.
Hindi. Sapagkat ang Diyos nakakausap mo lamang sa pamamagitan ng panalangin. Pwede ba kausapin ng Diyos nang hindi ka nananalangin? Lord, bigyan mo sa akin po. Basta yung respeto at paggalang. Pero, iba yung kinakausap ng Diyos, Lord! Gawin mo yung bagay nito, Lord, na isang magandang bagay. Yung utusan mo Diyos. Nakausap siya. O yung pagkausap ko sa Diyos ay panalangin na rin. Ano sabi ni Jesus kapag mananalangin kayo? Yung mo ko, kumiti, manalangin na. Pero ang kinakausap mo, hindi ka naman kayo, hindi na kapigil. Kaya ang sinasabi nito ay manalangin. Hindi ka na nakikipag-usap sa Diyos, kundi nananalangin ka, nakaluhod ka, matupuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos dahil kailangan mo siyang sambahin sa Espiritu Katotohanan sa pamamagitan ng panalangin dahil ang Diyos ay Espiritu at sa pamamagitan ng iyong panalangin ang iyong Espiritu ang nakikipag-usap sa Diyos. Ipagpasalamat niyo sa Diyos ang lahat ng nangyayari. Paano kung pagpapasalamat kung kabiguan, puro kabiguan ang nangyayari? Dahil hindi magandang plano sa iyong Diyos. Dahil baka kung wala ko sa tabi ng iyong pasyente ngayon, baka kung man mo kasi isang lugar ay kung anong nangyari sa iyo dahil sobrang init. Di ba? Mandito ka dahil malamig dito. Hindi ka mahihitstok dito. Eh kung nasa bahay ka ngayon, iba talaga yung init eh. Pero bakit iba na yung kanina, iba yung init eh. Parang ngayon parang medyo lumalamig, nararamdaman nyo. Pag nagsalita na si Pastor Henry, si Pastor Rocky, lumalamig. Kasi gano'n kataki ang Diyos sa busy ito sa mula. Palakpakan po natin ngayon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ano man ang dinadanas niyo sa buhay, nasawitan kayo, mayroon kayong pasyente, nahirap gumaling, mayroon kayong mga sakit, karamdaman, kulang kayo sa pera, kulang kayo sa pagsustento sa mga dapat ninyong sustentuhan. Yan ay ipagpasalamat niyo pa rin sa Diyos upang kayo maging matatag. Dahil kung hindi niyo ipagpapasalamat sa Diyos yan, baka mamaya bumigay na kayo dyan, magtatawa na kayo ng walang kinakausap. Kaya mag-iiyak na ganyan, o kaya nagsasalita ka na, may nakikita ka na kung ano-ano nakikita. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Amen. Maging matibay matatag tayo. Dahil marami ka pang haharapin. Sa paglaki ng mga anak, pag nag-asawa yan, nagkaapo ka, ginagaya ka ng Diyos na maging obispo at maging mabuting lolo, lola pagdating ng araw. Pag nakatapos na yung mga anak mo, nakapagtrabaho yan, para ka ng donya. Baka naman maimpatso ka, lumubo ka ng lumubo, kakakain pagka yung mga anak mo ay may mga trabaho na. Dahil lagi kang bibigyan ng pagkain. So, delikado, kailangan matuto ka pa rin kumilos. Dahil sabi ko nga sa mga sundalo na maaga nag-retiro, yung mga namahinga umasa mo sa pisyo ng kalamlak na sweldo, biglang tangka, biglang hina, biglang potas. Yung nag-retiro, nag-reserve army pa rin, hindi nagbago itsura. Yung pa rin, bumata pa. Kasi pag-reserve pa, puro batang magandang bago kasama mo. Wala kang makikita ang pangit mo. May nakikita ang pangit mo, layuan mo, dahil baka mahawa ka. Kaya nga laging kasama sa magagandang pogi, ang mga taga-BCM sa San Leonardo. Tulad namin si Pastor Henry, tulad ni Sister Chick, ni Achi, ni Andre, Guapo, Lapupas. Huwag ninyong patayin ang alab ng Espiritu kung nakakaramdam kayo na kailangan yung manalangin, pero mabigat ang inyong problema at suliranin. Huwag naman mangibabaw ang problema, kundi mangibabaw ang pagtawag mo sa Diyos na ikaw ay laging manalangin. Nagpapaalala lagi siya ng Diyos sa init ng panahon ngayon. Alalahanin mo lagi ang Panginoon. Dahil baka pwede kang atakihin ma-hitchcock sa init ng panahon ngayon. Itabi mo ang tubig, mag-alalay kayo ng tubig, uminom ng marami. Sapagkat ito ang kailangan
Lablabanan natin yung Great Tribulation Day, ang 7 taong tag-init ay nagaganap. Nakasulat sa Bible, walang init na ganyan noong nakaraang panahon. Iba yung init ngayon. Dahil merong mga nagsasalong bayang apoy ng sa ibang bansa. Ano ba yung alab? Ang alab ay may termino alab ng dilyag. Alab ng damdamin. Yung alab ng init ng inyong pananalig kay Kristo Jesus sa Espiritu ng katotohanan ay hindi dapat namamatay. Dapat lagi yung buhay. Dapat kapag katapos ng gawain sa Panginoon, masaya ka pa rin sa bahay mo, bago matulog lahat ng gagawin mo, inaalala mo Panginoon, may dumating sa iyo. Blessing, tumama ang bigla sa wedding. Salamat sa Lord. Kahit tumama ka sa wedding, mag-tell sa akin, Pasko. Sumabay tumama sa wedding. Ako, naawa lang naman ako sa ulo ko, kaya ako kumaya. Sabi ko, sa iyo na lang, kinaya niya. Yung nanalo, tinatawagan ako. Yung marap ako mo, sige, hati tayo. Nandun ako sa kampo mapahig siya ng jigas-jigas. Sige, tumama. Masaya siya. Natulungan ng Panginoon. Ang Panginoon tumutulong. Bakit? Yung wedding nga, legal na legal na, STM na yan. Yung sabong legal. Pero para sa Diyos, yung magulong ka dyan masama. Pero yung purpose mo, tumutulong ka lang, kaysa kung saan napupunta pera mo, malaga naman 20 pesos ang araw. Hindi masama tulong mo. Wala nang magpapakain doon sa pamilya ng nag-wedding Kaya inaalala ko sila, inaalala ko yung mga pumapasok niya sa mga mahirap at trabaho. Dahil kung meron man ako, tutulungan talaga sila. Tutulungan namin sila ng Pastor Kelvin. Amen. Ang Espiritu mo ba'y buhay? Dahil kung buhay yan, lagi kang mananalangin sa Espiritu ng katotohanan ng Diyos na buhay. Huwag mong papayagang mamatay ang Espiritu ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos sa katotohanan, ikaisa ng bagong nilalang, walang dati na pagkatao mo, mamatay ka man. Ang katawlupan mo lang mamatay, pero ang Espiritu ng buhay. Pero kung hindi mo nalaman ang Espiritu, wala kang mainit na Espiritu, hindi ka pinanganak sa Espiritu, mamamatay ang katawan mo, mamamatay din ang Espiritu. Alon mo pinaparusahan sa dagat-dagatan. Dahil wala kang buhay na Espiritu. Kaya, huwag niyo pong papayagan na mamatay ang Espiritu na dapat ang ilangin ng buhay. Manalangin ng kustos sa Espiritu ng Diyos. Kailangan ang panalangin natin ay may halong kung kailangan iiyak mo sa Diyos, yung sama ng loob mo, yung kabiguan mo, iiyak mo sa Diyos. Manalangin ng kustos, Lord, in Jesus' mighty name. Isang oras, 2 oras, nagawa mo yan. Bigyan din para sa Diyos. Sambahin mo siya sa Espiritu ng katotohanan. Hindi sa ribulto, hindi sa anyo, kundi saan ka man nandoon ang Diyos, ibahin mo siya sa Espiritu ng katotohanan. Dahil kapag sinamba mo siya sa Espiritu, papalain niya ang iyong Espiritu. At ang iyong Espiritu maging matibay, maging puno ng pagpapala. Marami kang makikitang bagay na mangyayari na kapag ginawa mo, mangyayari. Nung wala po akong trabaho, sabi ko kung apply ako sa big company, gusto ko sana manager o mataas ang posisyon. Sa big company na ako apply. Nakita ko, baliw kasi big company. Pwede naman ako security guard. Kaya security guard. Doon naging doktor ako. Kasi qualified ako Ganun pala, kung pwede ka naman mag-security guard, meron tayong pastora na may-ari ng security agency, welcome. Mag-lady guard kayo. Papasok kayo dahil alam na siya mga kung magsisecurity guard kung sino lang matandang kalbong saksangan ng tapang-pangit ang nakalagay na 7-11 ng terminal na kung saan hinubo. Mawawa naman. Nakaupo lang doon. Umuswell ko. Pwede pala. Simula ko, security guard. At ang naging pinakamatas ng daraan ko doon ay konduktor na kung hindi ako umalis ngayon, baka isa ngayon akong inspektor o manager.
Ganun. Kaya nga, yung panalangin natin na gusto natin gumanda ang buhay, magkaroon ka ng espiritu na nakikita mo kung paano ka mapupunta sa isang big company. Na kung gusto mong pumasok sa DepEd, pwede. Pwede ka magsimula ng daily guard, security guard, qualified ka. College graduate ka. At pag-ano mo na, at tulad ni Ma'am Janet Maka, dahil kagustuhan na makapag-Amerika, nag-stepping stone siya na tagahugas ng plato at pinggan sa Amerika. Samantalang dito ay SPA siya ng abogado, meron siyang law office. Yun. Pagdating niya doon sa Amerika, tagahugas ng plato, after 3 days, sabi niya sa kanyang amo, pwede po ba ako maupo sa computer? Meron po po kayong gusto pagawa sa akin. Tinesting siya. Nagustuhan siya. Siya ngayon ay isang manager. Masumusweldo ng lowest 1,000 pesos sa pesos natin sa buwan. Dahil doon pinakamababang sweldo sa Amerika ay sa pesos natin na yung janitor, 350,000 pesos. Contact natin siya. Pwede kayo yan. Doon, maraming binibigyan Diyos na paraan, huwag ka mamili ng trabaho. Hindi mo na siya nag-apply doon na manager ng computer agency kung ano yung kanyang commensurate of her qualification. Hindi. Nagsimula muna siya bilang tagahugas ng pinggan. At nung nandun siya, na-discover siya. Siya pa rin magaling sa computer. Yung iba rin, ganun. Teacher. Nung ando na, nagwawalis. Na-discover din siya bilang teacher. Nagtuturo siya ngayon sa private school at ang malaking sweldo. Pwede ka rin natin. Pagsimula ka sa malito. At mag-uusap kami ng Janet. At ako may papasok ako kahit na janitor, driver, janitor ng CR, pwede ko po. Pag ando na ako, mag-discover ako ng ALC radio video. Ganun na yun. Ganun mo makikita na ikaw pwede magsimula sa malito. Sa pamamagitan ng panalangin, meron bang imposible? Walang imposible. Magiging teacher ka. In Jesus' mighty name. Lumaan ka muna sa mga. Makakapag-abot anak mo, makakapag-abot ka. Pawang na rin ang Diyos ng buhay mo, mapakababa ka. Bihan mo, lagi sinasabi ni Pastor Ray nung araw na low profile. Hindi ko mataas ang pinag-aralan mo, mataas yung gusto mo, yung kahit ang gusto mo. Simula ka sa baba, hihilahin ka pa taas. Pag nasimula ka sa taas, hihilahin ka pa baba. Kaya mga kapatid, ang katapatan mo sa Diyos ay katapatan din ng Diyos. Tunay at atin. Tinatawag po yung ating music ministry. Nakantayin po natin ang katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, pag-uwit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon, mapakailanman, huwag hatiin ka. Ayaw po natin tumayo, kawitin po natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit at sambay iaalay. Bukas noon, ngayon, mapakailanman, luwag patiin ka, Panginoon. Panginoon, kay tubig mo sa akin. Ikaw naman.
dakila namin Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po ang katapatan mo ay tunay dakila sa mga patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu ng Katotohanan. Patuloy na nananalangin na ikaw lamang ang dakilang doktor at magagamot sa natanguli na sa karamdaman. In Jesus' mighty name, sino man may sakit karamdaman, Panginoon, na tinatag tayo, nilalapit namin sa Panginoon, pagagalingin mo sila. Ang kapatid na Rex ay patuloy mo palalakasin, patuloy na paiigihin ang kanyang kalagayan, at ganoon din ang lahat ng minaramdaman ng Panginoon. In Jesus' mighty name, gagamitin mo ang buhay nito sa panahon ng huling panahon ng tagpuyan, Panginoon. Ang iyong mga anak ay hindi magkukumpong ng init. Hindi kami ay patuloy na mananagumpay sa pagsasamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu ng lamig ng katotohanan upang kami ay hindi masyadong mainitan mo. Panginoon, salamat sa buhay ng aming kapatid na Pastor Emre na patuloy ang ginagamit sa iglesia nito. Ang kapatid na Sister Consiara ng Panginoon sa kanya na pagpunta sa Palawan, Panginoon, patuloy mo siyang iniingatan hanggang siya makabalik dito, Panginoon, ay dala ang iyong biyaya at pagpapala. Dati, Panginoon, ang kanya sa bayat mong mga anak, mga pamilya, manugan ako, Panginoon, ay patuloy mong aalagaan, iingatan sila, Panginoon. Ganon din ang kanyang balaay, Panginoon, ang kanyang mga mahal na anak, Panginoon. Ganon din ang lahat ng aming pamilyang narito, ang pamilya del Moral Hernandez, Roque Manuel Vergara Lungalong, Santos, Dugan, Reyes Gamboa, Garcia Pangilinan, Talara Padrones, Navarro de Guzman, Laksamana Lorenzo, Alvarez Siriaco, Doronio, Lastimosa, Apan, at lahat ng pamilya, Panginoon, na nanunood, nandito at nasa labas, Panginoon, pagpalayo ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, hipoy ng iyong mapagpalang kamay ang ulo ng bawat isa. Patuloy na ipadama sa iyo sa amin ang iyong dakilang layunin kung anong narapat namin gawin sa naraming panyo ito. Panginoon, patuloy mo ang bigyan ng malakas na oxygen. Patuloy na ingatan, samahan sa mga kami pumaroon. Ilayo kami sa lahat ng uri ng pagnalig ng pangpangan, sa lahat ng masamang pangyayari, Panginoon, sa lahat ng uri ng pang-iiskam at kalupihan. Ilalayo mo bago sa pasaganahin mo, Panginoon, ng mga anak. Patuloy mo pagkalooban ng mais na buhay, siksik, liglig, umaapaw, maging low profile. Magsimula kami sa maliit na trabaho hanggang sa ma-discover kami sa malaki, Panginoon. Ganoon ang nakikita namin, Panginoon, na hindi imposible na kami ay makapagkakaroon ng trabaho namin maganda, ngunit sa simula ay magtsaga, Panginoon. Pagpalain, Panginoon, mga walang trabaho na mag-a-apply, mapipabigyan sila, Panginoon, tatanggap sila, at ang mga professional ay magagamit ang kanilang kalaman. Panginoon, sa aming pagpasamantalang pag-iwahin mo lahat, patuloy mo pagpalain mo isa. Magkalooban ng ayos sa kabuhay, siksik-liglig umalapo at ang namin sa biyaya, hindi pagdadamot. Ang aming pinapangarap, Panginoon, na nais mong maganap na magkaroon kami ng loting mabibili, Panginoon. Ang aming pag-iipon, Panginoon, ay kung katulad ng iba ay nagawa, Panginoon, alam namin pagpapalain mo kami. Kung pagkasama-samahin lang namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga ay ikasampung bahagi at mga handog ka kong Panginoon, alam namin walang imposible sa iyo. Hallelujah, Lord Jesus Christ, ito po ang aming samot dalangin, pagpulot pasalamat sa mga kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Sumayin niyo ang hindi malirit na pag-ibig ng Diyos na nagkapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagtubos sa krus ng Kalbaryo sa mga tumaroon. Taglayin ninyo ito. Dahil ang kanyang biyayang hindi malirit ay ipinagkaloob na sa inyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Magkamayan po tayo bilang mga kapatid sa Panginoon.